Elisa mismo ang lumapit sa akin dahil sinasaktan siya ni Izel. Huwag ka nga gumawa ng kwento. Tanungin mo kaya yung asawa mo kung bakit lumayas sa kanya si Eliza. Kapag kaharap ka, mabait lang yung tao. Pero kapag nakatalikod ka, sinasaktan niya ang anak mo. Honey, I'm sure kung ano man ang mga sinabi niya sa'yo, lahat yung paniniwala. Umamin ka nga sa akin. Minamaltrato mo ba ang anak ko? Hindi ako maniniwala na anak ko yan. Kailangan ko sa DNA test. Kausapin niyo na lang ho yung head namin. Sumama po kayo sa amin. Mga bagong bangkay po na na-recover. Pwede po ba makita yung bangkay? Nakita po namin ito sa isang sulok ng bahay na nasunog. Suffocation po siguro yung kinamatay nito. O sige Rex ha, basta ikaw nang bahala sa kapatid ko. Kailangan niya kasi na masasandalan ngayon eh. Ha? Sige, salamat ha. Oh, kamusta si Dolores? What? Pupuntahan daw nila ni Rex yun sa isang lab. Sabi niyo, Papa-DNA daw ni Victor yung nakita nilang bangkay. Tom, palagyan niya ako. Ayun o. Sana naman, hindi si Lisa ang na-recover nilang bangkay sa sunog. Alam niyo, natakot ako. Mamaya si Lisa na yung nakita nila. Di yata ako makakapayag na wala ng pinsan, no? Tom, lahat tayo mamamatay. Iba-ibang paraan lang. Ano ba, Flora? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hanggat hindi kinikilala ng mga doktor ang bangkay ni Elisa, buhay siya at yun yung isipin niyo, ha? Magkakasama pa tayo, Tom. Mabubuo pa tayo. Ikaw, ako, Stephanie, si Ding, tsaka si Elisa. Si Ding, di ba natin nakikita hanggang ngayon? Nasaan na ba siya? Baka naman nasa San Francisco pa. Gusto niyo bang bumalik doon? Sige. Tay, pwede po ba pumunta kami sa lugar natin mamaya? May kibalita lang po kami kay Ding. Sige, pagkatapos nito, pumunta kayo. Sige po. Malakpan na kayo, no? Handahan. Dok, mga gano'ng katagal para malaman na may resulta ng DNA test? I checked the body that you brought here. At nakita kong on the surface lang naman ang sunog niya. So, it won't take too long para mapag-aralan namin siya. Within this week, malalaman niyo na din kung anong identity ng bata. Tatawagan ko na lang kayo dalawa kapag nasa akin ang resulta. Salamat, Dok. Salamat. Go ahead. Sana hindi naman si Elisa ang tama niyo. Tama yan. Manalangin ka. Dahil sa oras na lumabas sa DNA test sa si Elisa yun, bubuhay ko para ramdam ko sa'yo lahat ang kasalanan na ginawa ko sa kanya. Para ka magsalita ng ganyan. Hindi niyo ginusto nangyari. Rex, tama na. Hindi ko na siyang papahindan. Inaasahan ko naman mangyayari ito. Sinisisi naman talaga ako ni Victor sa lahat ng nangyayari kay Elisa. Mahirap pagpaliwanag sa isang taong sa katulad pa. Halika na. Kailangan natin i-report. Ding. Huwag ka mabibigla, ha? Lakas mo yung loob mo. Si Inang po ba yun? Inang! Inang! Di ba sabi mo sa akin susunod ka? Bakit mo ako iniwan? Ang daya-daya mo! Ang daya-daya mo! Ang daya-daya mo! Ang daya-daya mo! Bakit mo ako iniwan? Ang daya-daya mo! Ang daya-daya mo! Ang daya-daya mo!
Pabayaan na muna natin siya. Mas mabuti siguro kung mapag-isa muna siya. Bakit mo ako iniwan? Daya mo. Daya mo. Pahingi naman akong gamot sa ulo. Sakit yung ulo ko. Teka lang, ha? Chito! Ikaw ba yan? Bakit hindi ka nagpakita sa akin? Ano ka ba? Ito mo daming tao. Ito naman, namiss lang kita eh. Dami ako inaasikaso, palis-alis ako. Yung gagawin mo kanina, paano naman tayo? Kita mo to. Nagkasunog na lahat, banding-banding pa yung pinag-iisip mo. Flora! Dolores! Ano, kamusta yung lakad niyo ni Rex? Lalabas na yung DNA test ng linggong to. Tawagan na lang si Dolores sa mga doktor. DNA? Anong DNA? Sino pina-DNA niyo? May natagpuan kasing bangkay na kamukha ni Elisa. Nandun din yung headband ni Elisa sa tabi ng bangkay. Oo, talaga? Sana naman hindi si Elisa yun. Pakabait pa naman ang batang yun. Halika na nga, Dolores. Doon na nga tayo. Doon na tayong magtuloy ng kwentuhan, ha? Ano? Oh, honey, what's wrong? Where's your coffee? What's the problem? Nagkamali lang ako ng issue check eh. Honey, you know you're too tired. Halika, I'll give you a massage. Serious na muna. Paano naman makakapagpahinga yung isip ko dun sa natagpuan namin bangkay kanina? Honey, kailangan niyo ba talaga ipatest pa yung katawan na yun? Don't you think you're just prolonging your agony by doing that? Bakit hindi mo na lang tanggapin? Wala na si Elisa. Habang ako umaasa ng buhay ang anak ko, tapos kanya na sasabihin mo sa akin? I'm sorry, honey. I didn't mean to hurt you. Baka lang kasi magiging mas madali sa'yo kung tatanggapin mo wala na si Elisa. Pag-uusapan natin dito ang buhay ng anak ko. Kaya hindi madali sa akin para isipin na wala ng anak ko. Mahirap para sa akin yun. Hindi ko basta-basta nakuha ang anak ko. Pinaghirapan ko siyang makuha. Kaya mahirap para sa akin yung sinasabi mo na tanggapin na wala ng anak ko. This is it. Naman ganyan. Tamayan mo naman ako sa paniniwala ng buhay pang anak ko. Sorry. I'm sorry, honey. Sorry. Didn't mean to hurt you. I'm sorry.
Laboratories. Is this Mr. Victor Rizal? Yes, ako nga. Ano na ang balita? Pwede po ba kayong pumunta dito sa lab? May balita po kasi ako tungkol sa DNA test na katawang dinala niyo dito. Ano na po yung balita, Doc? Pagkatapos ng masusi naming inspeksyon sa katawan ng batang dinala niyo rito, ito ang lumabas na resulta sa aming pagsusuri. Hindi nag-match ang DNA ninyo sa DNA ng bangkay. And these results were confirmed by our second independent test. So therefore, hindi ninyo anak ang katawan ng batang dinala niyo rito. Ay, Diyos ko, salamat po, Diyos. Kung hindi si Elisa yung nasa DNA test na to, nasa na anak namin? Nakaligtas kaya siya sa sunog? Baka buhay pa siya. Kumusta? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Dalawang bagay lang pwedeng mangyari kay Elisa sa sunog. Pwedeng natrap siya o nakatakas siya sa sunog. Bakit hindi lang tayo bumalik dun sa San Francisco? Eh baka makita natin dun si Elisa, hindi pa naman tapos yung retrieval operation nila, di ba? Hindi na tayo babalik doon. Ilang araw na tayo pupunta doon pero wala pa rin tayo nakikita kay Elisa. Bakit kaya? Hindi na lang tayo humingi ng tulong sa mga pulis para sa magkaiwalay na investigasyon. Oo, mabuti pa nga. Paiwanan mo na kayo? Maraming salamat po, Doc. Wala ka naman. Dolores, okay naman, hindi kita masamahan. May kailangan akong puntahan. Hindi. Ayos lang. Magkita na lang tayo doon. Sige, ingat ka ha. Alam ko nagugutom ka na. Kaya may dala akong pagkain sa'yo. Sige na. Bakit Kumain ka po na. ako din nila dito? Kaya ko po ba ibabalik niyo ako sa pamilya ko? Eh, yun naman talaga yung plano ko eh. Kaya lang, biglang nagbago isip ko. Kung alam ko lang po na ikukulong niyo ako dito, sana hindi lang ako humingi ng tulong sa inyo. Bah, sisihin mo yung sarili mo. Humingi ka kaya ng tulong sa akin. Pasensya ka na, Elisa! Pasensya ka na! Ano ba kasi ginagawa mo dito? Ba't ka napadpad dito? Di ba malayo ka sa inyo? Meron po ako ng mga sa isang bahay. Ano? Bakit niya ginawa yun? Hindi po nila po siya po yung pamilya ko kasi sakit tapir ko. Dito, dapat-dapat ng pamilya ko. Tama na niya, dapat totoo ko ibabalik. O sige, sige. Dila, sumama ka sa akin. O Chito, ano ba ginagawa natin dito? Kaya ko po ba, atid niyo po ako sa bahay namin. Tara na po, hinahanap na po ako ni Inay eh. Tara na po, Mang Chito, besan niyo na po. Ano po yan, Mang Chito? Para saan po yan? Oh! Magpo! Mang Chito! Magpo!
Yan. Ang daldal mo kasi. Napakaingin mo. Dapat sa'yo yan. Ano po bang ginawa ko sa inyo? Bakit mo ako kinukulong dito? Hindi mo na kailangang malaman pa. Yun naman pala eh. Pakumalan mo na ako dito! Pakulan mo na ako! Kung magdadaldal ka ng ganyan, tatapalan ko na lang yung bunganga mo. Hey! Miguel ka! Hindi niyo ba pinunta ng anak ninyo sa evacuation center? Baka naman naandun lang anak ninyo. Sir, kasi taga San Francisco po ako ng bandahan. Eh, kung nandun po si Elisa, di dapat po nakikita ko po siya ngayon. Pero sir, nalabas na mo lahat ng katawan sa San Francisco. Wala doon yung anak namin eh. Baka iniisip namin ha. Baka nakatakas siya. Sir, alam ko iniisip niyo na baka nadamay po yung anak namin dun sa sunog. Pero syempre bilang isang magulang po, ayaw naman po namin isipin yun hanggat hindi po namin nakikita yung katawan ng anak namin. Pwede namin kayong tulungan. Yun nga lang, medyo matatagalan. Bukod sa sunog, hindi ko alam kung nasaan ang anak ninyo. Sir, kahit gaano ako katagal, malalaman lang namin kung ligtas yung anak namin. Sige ho, habang gumugulo ang investigasyon, para mapabilis ang paghanap sa anak ninyo, pwede ho kayong magpakalat ng picture sa social media. O di kaya sa mga daan. At kung sakalang may makakita sa kanya, pwede nilang i-report sa amin. Sige sir, maraming salamat ho. Saan nga ba si Ting? Dapat pinapunta niya na lang siya dito eh. Naawa ako sa bata na yun. Nag-iisa na lang siya sa buhay. Nakausapin ko nga po siya sana kanina eh. Kaso sabi po ni Mang Roman, pag daw po muna, pag daw po muna siya mag-isa. Baka po bukas po, hanapin po namin siya. Baka po sakaling kausapin niya po kami. Alam niyo, kinakabahan talaga ako eh. Na paano kung nadamay talaga si Elisa dun sa sunog. Lalo pag naiisip ko yung sinabi ni Ethel, na paano nga kung kasama talaga si Elisa doon, di ba? Dolores, hindi. Buhay si Elisa. Naniniwala ako na hindi sila kapareho ng kapalaran ni Ethel. Alam mo, imbis na dinidibdib mo yung nangyari kay Ethel, mas mainam pa kung iukol mo yung oras mo sa paghahanap dun sa anak mo, yun na lang ang sikasuhin mo. Di ba may picture ka naman dyan ni Elisa? Ipawad-wad mo sa mga taong kilala mo, tsaka mga makikita mo. Baka makilala nila si Elisa. Tapos lagay mo na rin yung contact number namin ni Flora dyan. Oy! Wag, no? Mamahingan pa tayo ng pabuya. Alam mo naman yung mga tao dito, wala silang iniisip. Ang gusto lang talaga ng lahat sila, pera. Bang, pwede po ba akong sumama? Tulong po ako sa pamimigay po ng pictures ni Elisa. Ako rin, Chang, para may karelyebo kayo. Hindi, wag na. Wag na kayo sumama. Mas kailangan kayo ni Chang Flora nyo dito. Alak ko. Sige, kuya. Dolores. Taga mo yung loob mo, ha? Mahal ka ng Diyos. Kikita ulit kayo ng anak mo. Marami pa siyang plano para sa inyong dalawa. Ha? Alam ko, kuya. Ilang beses na rin kami pinaglalayo ng tadhana. Pero lagi rin kami pinagtatabi. Ka? Saan ba kayo kumain? Ligpit nyo na yan. Sige po tayo. Ito, hindi mo inubos? Tayo po yan. Tayo po yan. Kain ba ito? Hello, Sisi. I already posted Elisa's pictures on my FB. Nilagay ko doon lahat ng details kung kailan siya nawala, pati na rin contact numbers mo. Thank you, Sisi ha. Hopefully, makatulong to sa paghanap natin kay Elisa. Okay. Thank you.
Nakabala sa Sir Victor sa paghanap sa kanya. Well, that's good. Dahil mas busy siya, mas marami tayong magagawa. Ano ba mo dito? Papakita ako sa'yo. Elisa. Dahil ng Diyos, nililig niyo naman yung dasal ko na magkabatid kami. Binawi niyo naman siya sa akin. Hindi titigil si Dolores sa paghahanap kay Elisa. Nakita ko determinasyon niya. Kailangan talaga madispatcha na yung bata. May naisip ka na ba paraan? May pagdadalan tayo sa kanya. Hindi mo siya masisisi, Victor. She's Elisa's mother. Sumama ng loob niya sa akin. Pero hindi ko siya hayaan na makialam sa paghahanap sa akin. Ano ibig mo sabihin? Si Rex ang naghata kay Ron para nakipin yung bata. Oo. Okay na ba yung mga butas na nilagay mo? Sigurado kung makakahinga yung bata. Oo, makakahinga na yan, tsaka tulog na tulog eh.